Tatanggal ng control sa mga pulis at posibleng preventive suspension. Yan ang mga pinag-aaralan ngayong ipataw kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa gitna ng mga aligasyon laban sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Aalisin na yung kapangyarihan sa kanya ng supervision ng mga pulis. Kasi hindi siya pwedeng tanggalin basta-basta, voted by the people yan eh. Naku. Panahon na ba para tanggalan si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo So, kitang-kita mo na ginigipit na talaga eh. ng kapangyarihan para pangasiwaan ng mga pulis sa kanyang nasasakupan? Yan ang iniutos si DILG Secretary Benhur Abalos na siyasatin ng National Police Commission o NAPOLCOM. Ibig sabihin nito, pagkatapos nga ng investigasyon nito, no, of course may sufficient grounds, we will withdraw the deputization of Mayor Guo. Kabilang sa kakayanan ng mga alkalde ay ang pagkontrol sa mga police unit sa kanilang mga nasasakupang lugar. Pwede rin silang mag-deploy ng mga pulis. Bukod sa posibleng pagtanggal kay Guo ng kapangyarihang yan, inirekomenda na rin ng Department of Interior and Local Government sa Ombudsman na isailalim sa preventive suspension ang naturang alkalde. Wala kasing ganyang kakayahan ng DI. Ba't kailangan ipakita yan? Anong purpose niyan, frontline? Bakit kailangan ipakita yung part na yan? Ewan ko ba dito sa frontline? Wala namang purpose yan. Para ipakita yung yung action ng kamay niya. Anong kinalaman ng legs niya? Hindi ko nga alam kung legs ang pinakita o yung balakang. Itong frontline talaga may paganyan pa eh. LG, pero kung kinakailangan Ang tagal ang tagal. Frontline, ano yan? Dito, pinokus mo. wala kasing Dito, ang tagal mo naman. ganyang kakayahan. Inaantay mo atang mag-Sharon Stone eh. Yung mga matanda dyan, maalala nila yun. Alam niyo yun? Hindi niyo alam. ng DILG, pero kung kinakailangan, nakahanda naman silang mag-ain ng reklamo laban kay Guo. Bunsod yan sa pagkakasangkot umano ng alkalde sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO at ang paratang na konektado umano siya sa China. Nagsumiti na ng fact-finding report ang DILG sa Ombudsman. Pati yung nagsasalita, gano'n na daw ng fact-finding. Fact-finding! Ay News 5 nahalata kayo. Sabi niya, tingnan mo. Umano siya sa China. Nagsumiti na ng fact-finding report. Anong fact-finding? News 5. Joke lang, News 5 Binibero-bero ko lang kayo. ang DILG sa Ombudsman, pero hindi na muna nila ito idinitalye. Sa Bamban Tarlac naman, nagkalat ang mga banner at tarpaulin ng pagsuporta kay Mayor Guo. Ginawa raw yan ng mga residenteng natulungan ng kanyang mga programa, business as usual sa munisipyo ng Bamban. Pero wala raw ng alkalde. Sa panayam naman ng News 5 kay Tarlac Governor Susan Yap, inamin niyang kilala niya si Mayor Guo. Inendorso raw ito sa kanya ng kanilang partido. Ayan na naman! Yung relo! Pinakikita, kasyo lang yung relo. Kayo naman kasi yung mga isip ninyo eh. Kayo talaga, yung mga isip ninyo. Ang dudumi. Yung relo yung pinapakita kasi siyempre 'di ba sinasabing mayaman siya, meron daw siyang Rolls Royce. Pero yung relo, Casio. Casio lang yan eh. Sa Nationalist People's Coalition. I really don't remember the details how I met her, but the council was the one that brought her to me and endorsed yung kanyang dating impact na nakatunggali kasi nakita naman na maganda ang naging trabaho niya sa bayan ng Bamban. Tungkol naman sa POGO operation sa Bamban, dumistansya ang gobernadora. Hindi raw nakarating sa kanyang tanggapan na muli palang nag-operate ang POGO sa Bamban na ni-raid noong 2021. Sinubukan ng News 5 na makuha na ng pahayag si Mayor Guo. Pero tugon niya, bahala na raw ang kanyang mga legal advisor na sumagot sa mga issue at Hindi ako payag!
Bakit ayaw mo sumagot sa amin? Bukas! Hindi, sinabi ko talaga sa... Alam mo, pinakukulit ko to sa Seminay. Sabi ko, Seminay, interview natin si Mayor Go. Bago pa yan, mawaran. Kasi alam mo, inuunahan lagi kami. Pag gusto naming interviewin ng Banateros, winawarrant nila. Ewan ko kung bakit. Para talaga hindi namin ma-interview. Ba, nung huli naming may in-interview kami, si Gob pinatanggal. Oh, gusto ko talaga ma-interview to, pero kami lang, hindi kasama si Coach Oli tsaka si Boss Dada. Para talagang straight to the point.